Ito na ang ika-100 beses mo na nagbabanta kang magpakamatay para pigilan akong hiwalayan ka. Hindi na kita pagbibigyan. Ito ang kasunduan sa diborsyo, pirmahan mo. Hindi ba't dumadaan ako sa pagsubok ng kulog? Nasaan ito? Maaaring matagumpay akong nakarating sa itaas na kaharian? Tigilan mo na ang pagpapanggap kung hindi dahil sa iyo noon na nagplano upang makapasok sa aking higaan. Hindi ako pipilitin ni Lolo na pakasalan ka. Pagkatapos pirmahan ang kasunduan sa diborsyo, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Bilang kabayaran, bibigyan kita ng 10 milyon. Ano ito? Hindi ito mukhang anting-anting. Walang silbi. Su Tang, huwag mong isipin tapos na ang lahat dahil pinunit mo ang tseke. Determinado akong hiwalayan ka. Gino, nakikita ko ang kadiliman sa iyong noo. Umiikot ang itim na enerhiya. Parang may madugong sakuna. Huwag mong isipin ang pagpapanggap ay makakaligtas sa diborsyo. Kailangan mong pumirma. Sabi ko sa'yo, may madugong sakuna ka, di ba? Dahil sa isang babae, napilayan ka, nabaon sa utang at namatay ng kaawa-awa. Ang laking malas na tao sa mundo. Ano ang sinabi mo? Malas? Gino, nakikita ko na hindi maganda ang iyong kapalaran. Gusto mong labanan ng tadhana at baguhin ang iyong buhay? Ako ang ninuno ng sekta ng tao. Isang dalubhasa sa metapisika na ngayon hindi 2998 RMB, 998 spirit stones lang. Dalhin ang dalubhasa sa metapisika pa uwi. 998 lang, walang kawalan, walang pagsisisi. Dahil sa isang babae, napilayan ka, nabaon sa utang at namatay ng kaawa-awa. Anong klasing malas na tao sa buong mundo? Anong klasing alagang immortal ito? Bakit hindi ko pa ito nakita dati? Su Tang. Ano ang ibig mong sabihin? Ako, Tingye, ayos ka ba? Tingye, malubha ang sugat mo. Labis akong nag-aalala. Miss, kung dumating ka ng medyo huli, gumaling na sana ang mga sugat niya. Sutang, ikaw malas. Paano kang nandito pa? Kung hindi dahil sa'yo, hindi sana nasugatan ang kapatid ko. Malinaw na siya mismo ang nahulog at tumama ang ulo. Sinubukan ko siyang hawakan pero hindi ko nakuha. Ikaw, Ang isang kaawa-awang babae, niloko ng isang lalaking hamak sa katawan at puso. Siya ay nagkasakit at nabaon sa utang ang kanyang kumpanya. Ang natitira niyang pera para sa paggamot ay ninakaw ng isang lalaking hamak. Pagkatapos ay tumalon siya mula sa isang gusali dahil sa kawalan ng pag-asa at namatay. ikaw, anong kalokohan ang sinasabi mo? Paano mo ako sinumpa? Hindi lang malungkot ang kapalaran mo, kundi masama rin ang utak mo. Kalimutan mo na dahil napakalungkot mo. Pagkatapos mong mamatay, siguradong bibigyan kita ng tamang hatid para magkaroon ka ng ligtas at maayos na susunod na buhay. Ikaw, Xiao Xiao, tigilan mo na. kuya, narinig mo ba ang sinabi niya? Sige, lahat tumahimik ng kaunti. Kailangan ni Chenya ng pahinga. Xiao Xiao, pagod ka ba kamakailan?
May naririnig ka bang wala? Wala namang sinabi si Miss Su. Baka naman narinig ko, Ang iniisip ni Sutang? Salamat, Miss Su, sa pag-aalaga mo kay Chenye. Ito ang sabaw ng manok na espesyal kong ginawa para kay Chenye. Tikman mo. Nagkunwari siyang hindi ko nahawakan ng mangkok at sadyang pinaso ang sarili niya. Napakababang paraan para i-frame ako. imposible. Si Weiwei ay hindi ganun kasamang tao. Tama nga ang hula niya. Tama na nga ang hula niya. Ikaw, paano nangyari ito? Mrs. Su, nasunog ka ba? Alam kong hindi mo sinasadya. Hindi kita sisisihin. Maraming salamat. Kung sinadya ko man o hindi, baka hindi nila alam, pero tiyak na sinadya mo iyon. Miss Su, sinasabi mo bang sinadya kong paso ang sarili ko? Sinaktan ko ang sarili ko? Hindi ba? Alam ko na dahil sa diborsyo ni Chenye sa iyo, lagi kang may galit sa akin. Pero si Chenye at ako ay tunay na nagmamahalan. Binayaran ka rin naman niya, hindi ba? 10 milyon. Sapat para matiyak ang iyong susunod na buhay nang walang anumang alalahanin. 10 milyon? Eksakto sa kailangan ko, parang unan kapag inaantok. Nag-aalala lang ako tungkol sa pag-akyat sa itaas na kaharian nang walang pera. Bigyan mo ako ng 10 milyon at agad akong, Diborsyo. diborsyo. Bigyan mo muna ako ng 10 milyon. Hindi ko alam kung ano ang diborsyo, pero kahit ano, basta makuha ko ang pera. Sutang, ang cheque na 10 milyon ay naibigay na sa iyo. Pinunit mo ito mismo. Ang malaking biyayang ito ay dumula sa aking mga kamay. Paano kung bigyan mo ako ng isa pang 10 milyon at isusumpa kong makikipaghiwalay ako agad nang walang pagkaantala? Xiao. Dalhin si Weiwei para gamutin ang paso. Nakuha ko, bro. Wait, tara na. Sa loob ng maraming taon, lagi kong iniisip na si Weiwei ay mahinahon at mabait. Pero ngayon, ang Weiwei na nakita ko kanina ay marins hindi ang tunay na siya. Pareho kaming nakakarinig ng kanyang iniisip ni Xiao. Kailangan kong alamin kung ano ang nangyayari and kung totoo ba ang kanyang sinabi. Kung totoo ito, kailangan kong humanap ng paraan upang baguhin ang tadhana. Sutang, huwag muna tayong magdiborsyo. Umuwi ka na. Sumakay ka sa kotse. Wow! Ang celestial artifact na ito ay talagang kahanga-hanga. Sumakay ka sa kotse. Hoy! Halika. Tara na. Sinabi kong sumakay ka sa kotse, hindi sa bubong. Kapwa Taoist, naiintindihan ko. Huwag kang mag-alala. Hindi ko masisira ang iyong artifact. Bumaba ka. Ayokong mahuli ng mga pulis. Mga pulis? Ano yon? Hindi lang siya nagbago, pero ang IQ niya ay bumaba rin. Bumaba ka. Bobo kang babae. Sumakay ka? Ganun pala. Tang? Pasensya na. Hindi ko alam na ito ay napakarupok.
Sige, sikapin mo. Sige, magsikap ka ng totoo. Sinusubukan ko. Sir, ang susi ng kotse mo? Halika, halika. Bilisan mo. Bahala ka na. Sige. Bubuksan ko ang pinto mamaya. Sige, Hmm. may problema ka ba sa mata? Sinabi ko sa'yo na ikabit ang seatbelt mo. Ano? Tapos ka na ba? Tara na. Matapang na demonyo. Kidlat na anting... Napakadali. Pero anong klaseng demonyo ito na hindi ko pa nakita? Sutang. Hindi ito demonyo. Vacuum robot ko ito. Ano? Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Reflex lang. Wala akong pakialam kung saan galing. Ang anting mo. Huwag mo nang gamitin ng basta-basta simula ngayon. Sige. Wow, gutom na gutom ako. Ang artifact na yan ay mukhang kahanga-hanga. Tingnan ko. Oy, huwag mo itong hawakan. Heng? Sinira mo ang vacuum robot na nagkakahalaga ng 10,000. Ang TV na ito ay nagkakahalaga ng 30,000. Kung masisira mo pa ang iba sa bahay, kahit ipagbili ka ay hindi mo kayang bayaran. May meeting ako mamaya. Manatili ka lang sa bahay at mag-ayos ka. Gutom na gutom. Pero wala akong pera ngayon. Ha? Kaya kong kumita sa pamamagitan ng panghuhula. Panghuhula! Panghuhula! Yin yang, 5 elemento, 9 sa 10. Kung hindi tama, libre. Huwag palampasin kung dadaan ka. Sir, tumigil po kayo. Nakikita ko ang noo mo ay malapad, ang baba mo ay bilog, at isang araw yayaman ka. Hindi salamat. Boss, ang asawa mo, Sabihin mo busy ako. nasa baba siya sa kumpanya natin. Anong ginagawa niya dito? Palayasin mo siya. Hindi siya para sa'yo dito. Nasa baba siya. Nandaraya ng tao. Anong sabi mo? Ma'am? Ang ganda-ganda mo. Gusto mong manghula ako? Nakikita ko na ang iyong tala ng pag-ibig ay aktibo, kaya mayroon kang pag-ibig kamakailan. Wala pa akong kasintahan. Sige, hayaan mo akong manghula sa'yo. Ang ganda ko. Natatakot ako na baka lokohin mo ako. May asawa na ako. Paalam. Madam, huwag kang umalis, girl. Dahil ayaw akong hiwalayan ni Guchenye, napilitan akong magtayo ng tindahan para kumita ng pera. Ako ang kagalang-galang na tagapagtatag ng sekta ng tao. Hindi naman ako mamamatay dito sa gutom, di ba?
Go, kid. Sige, bumalik ka ulit. Bayad na. Kaya ang pagbili sa itaas na kaharian, kailangan mo lang iskan ang mukha mo. Gusto ko. Ito. At ito, isa sa bawat isa. Lahat? Oh, Sige. ang ganda. Salamat. Excuse me, ma'am. Hindi ka pa nagbabayad. Hindi pa nabayad ang pera mo. Nag-scan lang ako ng mukha ko. Nagpapakita na failed ang payment. Mangyaring magbayad gamit ang iyong phone. Telepono? Ano ang telepono? Wala akong telepono. Wala kang telepono? Hindi naman nagpapalibre ka ng tsa, di ba? Libreng tsa? Anong klaseng tsa yon? Parang kawili-wili. Bagay sa akin, bigyan mo ako ng isa. Loko, may nakilala akong baliw. Tingnan ninyo, itong tao ay uminom ng milk tea nang hindi nagbayad. Tatanggi pa siya. Paano ka? Nagiging ganon ka walang hiya? Mahirap na nga ang milk tea shop. Sasamantalahin mo pa? Oo. Hindi ko alam kung paano siya pinalaki ng kanyang mga magulang. Sa tingin ko, tawagan na lang ang pulis. Oo. Kung hindi ka pa magbabayad, kailangan kong gumawa ng aksyon. Hindi mo ako matatalo. Sige, napakamayabang. Ngayong araw, kailangan kitang turuan ng leksyon. Tigil. Babayaran ko ang milk tea niya. Ang natira ay ituring mong bayad pinsala. Ikaw ay sobra na. Ikaw ang nagsimula. Ayaw ko ng pera. Gusto ko siyang humingi ng tawad sa akin. Pagkatapos ng lahat, kasalanan mo, bakit hindi ka humingi ng tawad sa kanya? Narinig mo ba? Lumuhod ka. Kung hindi, hindi ka makakalabas ng pinto ngayon. Lumuhod at humingi ng tawad? Imposible. Ginawa mo akong ganito? At sa tingin mo sapat na ang pera? Kung hindi siya luluhod ngayong araw, wala sa inyo ang aalis. I-rebase din yuan. Walang tawad. Sino ka ba? Sa tingin mo, maliit na pera ito ay makakainsulto sa akin? Ayaw ko ng pera. Gusto ko lang siyang humingi ng tawad. Kung hindi, hindi ito matatapos. ₱50,000. Walang tawad. Ano naman kung mayaman ka? Akala mo ba kailangan ko ang 50,000? Gusto ko lang ng kanyang paghingi ng tawad. 80,000. Walang tawad. Hindi pwede. Humingi ka ng tawad. Sir, kung may pera ka, ibigay mo sa akin. Bakit ibibigay sa kanya? Siguro dapat na lang akong humingi ng tawad. 100,000. Walang tawad. ₱100,000. Sige, ₱100,000. Hindi ka na pwedeng umatras. Ang natitira ay para sa gastusing medikal. Salamat, sir. Sige, bumalik ka ulit. Napakadaling kumita ng pera. Hindi ba sinabi ko sa iyo na huwag mong abusuhin ang anting-anting? Ako ang dakilang ninuno ng sektang Taoist. Paano may taong nawalang lakas? Mambubuli sa akin? Kung malaman ito, paano ako haharap? Pagkatapos nito, Pumunta ka dito uminom ng tsaa ng walang bayad at may kapal ka ng mukha? ikaw! Kahit umatras tayo ng isang hakbang,
Gumawa ako ng mga ganitong kahangal na bagay? Wala ka bang responsibilidad? Iniwan mo akong mag-isa. Sa bakanting bahay? Wala akong pera. Muntik na akong mamatay sa gutom. Kung tutuusin, ito ay dahil hindi mo ako hiwalayan. Kung magdiborsyo, makukuha ko ang TEM, saka mababayaran ko na ang bill. Wag na lang, bakit pa makikipagtalo sa isang taong hindi makapag-isip ng tama? Uy, Lolo. Sige, babalik ako agad. Isasama kita kay Lolo. Tara na. Bro, lahat sinasabi na sa viral video mo. Ngayon tawag sa'yo ng buong internet ay price hike guy. Sutang, may lakas ka ng loob pumunta? Hindi ka naman nandito para manindigan. Dahil lang nandito si Weiwei, di ba? Xiao, huwag mong sabihin yan. Miss Su ay hindi ganong uri ng tao. Anong klaseng tawa ko? Miss Su, sa totoo lang may mga taong hindi talaga mapipilit. Wala siyang hiya. Ang ganitong walang hiyang asal ay hindi na bago. Xingyu. Bro, bakit mo ako pinipigilan? Dinanuhan ka niya at ginulo at pinakasal ka sa kanya. Ngayon alam na ng buong kabisera. Tama. Kung hindi lang siya nakikialam. Kuya, ikakasal mo na sana si Weiwei. Hindi, Xiao. Ako at si Chenye ang walang tadhana. Malinaw na baka na niya ang umakyat sa kama ng kapatid ko. Walang hiya. Sutang, sabihin ko sa'yo, ang kapatid ko mula simula hanggang wakas ay gusto lang, Si Weiwei. Weiwei, tigilan mo na ang ideyang iyan. Tama. Si Weiwei ay mabait at mahinahon. Ano ang maihahambing mo sa kanya? Kung alam mo ang ikabubuti mo, diborsyohin mo agad ang kapatid ko at lumayas ka na sa pamilya Gu. Handang-handa akong makipagdiborsyo. Ang kapatid mo ang ayaw. Akala ko nalulugi na ang pamilya ninyo. Hindi man lang siya makapaglabas ng 10 million para sa settlement ng diborsyo. Chenya. Ikaw ba talaga ang ayaw makipagdiborsyo? Ang aral ng aming pamilya, Gu, ang mabuting asawa ay nagpapala sa 3 henerasyon. Itong masamang babae ay hindi karapat-dapat manatili sa pamilya, Gu. Sige, magmura ka. Magmura ka hanggat kaya mo ngayon. Pagkatapos ng 1 taon, ang panganay mong anak ay itutulak mula sa gusali. Malulunod ang anak mong babae. Bubunutin ang mata at bato ng bunsong anak mo. Bubunutin ang oxygen tube ng asawa mo. Magkakaroon ka ng advanced breast cancer. Saka hindi ka na makakapagmura. Sutang, ikaw, Mom, kumalma ka. Huwag mo siyang pansinin. ang narinig ko. Baka ito ang tunay na iniisip ni Sutang? Hindi ko hahayaang mangyari ang mga ito. Isasama ko si Mom sa ospital para magpa-check up. Ikaw, Sutang, nagdedeliryo ka. Paano ko mabubunot ang puso at bato ko? Ang nanay ko ay napakalusog. Paano siya nagkasakit? Xingyu, nakikita kitang may berdeng ulap sa itaas ng iyong ulo. Natatakot ako na magulo ang iyong pag-ibig. Anong ibig mong sabihin? Malamang hindi nagkamalay ang IQ ng taong ito nung siya ay ipinanganak muli. Sa madaling salita, ang iyong kasintahan ay nanloloko sa iyo. Kaya pala ikaw ay may sungay. Talagang mahina ang utak mo. Yung kasintahan ni Xingyu, talaga bang nanloko sa kanya? Sutang, masamang babae ka. Ang kapal ng mukha mong sabihing niloko ako. Maniwala ka o hindi, papatayin kita. Ako, Xingyu, kumalma ka. Miss Su, alam ko, hindi mo talaga gusto si Xingyu. Nguri, hindi mo maaring sabihing masama na niloko ang kanyang kasintahan. Hindi ko siya sinusumpa. Ang kasintahan mo ay galing lang sa kama ng ibang lalaki. Binabati kita. Ang kasintahan mo ay magkakaroon na ng bagong boyfriend. Sutang, papatayin kita.
Ah, Ang kasintahan mo ay galing lang sa Thailand at hindi mo man lang siya sinuri bago mo iuwi? Hoy, ang galing ng plastic surgery. Ano ang tawag doon? Tingnan ko. oh. Tinatawag itong sex reassignment surgery. Bakit siya nahimatay? Munting repolyo, dilaw sa bukid, sa loob ng 2 o 3 taon. Xingyu, sobra ka naman. Mag-ingat ka at baka magkasakit ka. Paano ako nanganak ng katulad mo? Hindi niya man lang alam ang lalaki at babae. Miss Sue, sobra ka na. Paano ka patuloy na kumakalat ng chismis? Tungkol sa kasintahan ni Xingyu? Maaari mo bang kunin mo na ang clip sa iyong bibig at saka magsalita? Pasensya na, Weiwei. Hindi ko sinasadya. Talagang hindi ko napigilan. Hahaha. Chenya, sinabi ko lang ang totoo. Bakit niya ako pinahiya ng ganito? Tinatawag ninyong pagpapahiya ang isang mabuting paalala? Sutang, medyo sobra ang sinabi mo. Humingi ka ng tawad kay Weiwei. Si Weiwei ay ganito talaga magsalita. Hindi mo dapat sinabi iyon sa kanya. Ipinagtatanggol mo pa rin ang iba? Mas mabuting alalahanin mo ang sarili mo. Itinuturing mo ang isang tao bilang iyong unang pag-ibig, ngunit itinuturing ka nila bilang kapalit na ATM, naghihintay na kunin ang iyong kumpanya, at ipadala ka sa ilalim ng lupa. Iniligtas ni Weiwei ang buhay ko. Siya ay laging mabait. Traitor rin ba talaga niya ako? Alam ko, Miss Sue, dahil sa diborsyo kay Chenya, sinisisi mo ako. Kasalanan ko lahat. Gusto kong humingi ng tawad kay Miss Sue sa pamamagitan ng tsaa imbes na alak. Miss Sue, patawarin mo ba ako? Kung hindi mo ito iinumin, hindi mo tinatanggap ang aking paghingi ng tawad. Miss Lynn, nakikita ko na ang iyong mga templo ay lumulubog at ang iyong noo ay may kulay rosas. Ito ay tanda ng nakamamatay na kapalaran sa pag-ibig. Kung maaari kang tumigil sa tamang oras, baka maaari mong... Chenya, hindi ako pinatawad ni Miss Sue. Ano ang gagawin ko? Mabuhay ang intention ni Weiwei. Tanggapin mo na lang. Bihira lang maging ganito kamagaan ang loob ni Weiwei. Kaya pala ang buong pamilya ay namatay ng malagim sa ganyang IQ. Sayang kahit ang muling pagkakatawang tao. Itong tsaa na may dagdag na sangkap, ikaw na ang uminom. Ang lupit mo. Hindi naman talaga siya nagdagdag, di ba? Sutang, inimbita lang naman kita para sa tsaa. Bakit mo to ginagawa sa akin? Dahil tsa ito, ikaw na lang ang uminom. Bobo ka ba? 2 lalaki lang naman dito. Bakit gagamit ng pampagana ngayon? Sino ang gusto mong kadirihan? Chenya, hindi pa rin ako pinapatawad ni Miss Sue. Ano ang gagawin ko? Wala akong magagawa. Baka pwedeng tanungin si Miss. Ang aking hipag, Ito ay usapin ng mga kabataan. Bilang isang nakatatanda,
hindi ako makikialam. Paano nangyari to? Imposible. Hindi siya pwedeng transgender. Bakit hindi ka pa umaalis? Kung hindi ka aalis ngayon, ang gamot sa tsa ay magkakabisa. Dahil ito ay hapunan pampamilya, hindi na ako makaabala. Chenye, Madam Xiao Xiao, mauna na akong umalis. Nagmamadaling umalis si Weiwei. Baka naman sa tiyan na ito. Wala namang totoo bang pampagana ang nasa tiyan, di ba? Siyempre pumunta siya para humanap ng lalaki para gamutin ang droga. Malapit na, ang kuya mo ay maloloko rin? Tulad ng iyong pangalawang kuya. Talagang may droga ang tiyan na yon. Talaga bang naghahanap si Weiwei ng lalaki para gamutin ang pampagana? Uy, umalis na ako sa pamilya ko. Ang plano ng bidding ng Gu Group, lumabas na habang wala si Guchenya sa kumpanya. Pumunta ka sa kanyang opisina at nakawin ang plano. Huwag kang mag-alala, may mag-a-assist sa'yo. Naiintindihan ko. Kumusta, Master Go? Lolo. Tang, nandito ka pala. Lumapit ka sa akin. Ako? Ang noo ay mataas at makinis, walang kulubot. Ang katawan ay nababalot ng gininto ang liwanag. Puno ng merito. Ito ay malinaw na mukha ng malaking kayamanan ng isang kilalang pamilya. Gayunpaman, ang pamilyang ito ng mga sawing palad ay humila pababa. Bakit ka nandito? Dahil narito ang lahat, hayaan mong linawin ko ang mga bagay ngayon. Ikaw at si Chenye ay malapit ng magdiborsyo. Nung una, ang aming pamilya ay nagbigay sa iyo ng 5% ng shares bilang dote. Ngayon, dapat mong libalikan pa rin. Imposible. Ang mga regalong ibinigay ay hindi dapat bawiin. Tatay, hindi kami magdidiborsyo. Gusto mong kumuha ng bagay sa akin? Ikaw ay gumagawa lang ng kahihiyan sa iyong sarili sa bawat hakbang. Walang hiya. Ate, yan ang aming tatay. Maging mas magalang ka. Matandang Gu. Sa tingin ko, hindi kailangang maghiwalay ang kasal na ito. Matandang kaibigan, ilayo mo ang abakus mo sa akin. Ang mga beads ay malapit ng tumama sa mukha ko. Gusto mong bawiin ang shares para sa anak mong illegitimate, di ba? Ikaw! Madam, bitawan mo muna. Sutang, anong kalokohan ang sinasabi mo? Sa dami ng tubig sa ulo mo, hindi ba nito nahugasan ang pait sa puso mo? Bakit hindi mo hulaan kung bakit hinila ang oxygen tube mo? Hindi ba dahil ang illegitimate son ay hindi mo tunay na anak? Tagapasan ka lang. Bakit kayo lahat nakatingin sa akin? Matandang gago. Ngayon ako ay magsusulit ng tama sa'yo. Tara na. Madam, hayaan mo akong magpaliwanag. Magpaliwanag? Magpaliwanag ng ano? Si Mommy ay gaya ng dati, mabangis. Oh, Kaya tama ang hula ng master noon, ang tanging lifeline ng pamilya Gu natin ay ang babaeng ito na si Tang, Shenya. Ikaw at si Aitang ay manatili sa bahay ngayong gabi. Sumama ka sa akin sandali. Ay, sige. Kaya sabihin mo sa akin, ang bagay na ito na si tatay ay may illegitimate son, totoo ba or hindi? Totoo or hindi, malalaman natin kung mag-iimbestiga tayo. Bakit silang lahat umalis? Ate, pagod ka ba? Gusto mo bang magsaya?
Nakita mo ang nangyari ngayon? Ano sa tingin mo? Si Sutang ay tila ibang tao at siya ay tila may kakayahang makakita ng mga tadhana ng iba. Maraming taon na ang nakalilipas. Sinabi ng Panginoon ang kapalaran ng pamilya Gu na nagsasabing, ang pamilya Gu ay nakatakdang makaranas ng sakuna. Sa loob ng maraming taon, sinunod ko ang mga tagubilin ng Panginoon, paggawa ng mabubuting gawa. Sa wakas, mayroon tayong isang munting pag-asa. Ibig mong sabihin, si Sutang? Dahil kaya niyang makita ang kapalaran, natural na mababago niya ang tadhana. Kahit na ano, kailangan naming mapatira siya sa pamilya Gu. Lolo, makatitiyak ka? Alam ko ang gagawin. Are, ano ang tingin mo sa kapatid ko? Mukha siyang gwapo at may pera, talento, at pera. Hindi mo ba gustong mamuhay ng karangyaan at pagpapakalayaw at yumaman ng magdamag? Pera? Umasa sa bundok at ito'y babagsak. Kailangang matutong umasa sa sarili. Lumikha ng magandang buhay gamit ang sariling kamay. Mayaman ang kapatid mo, pero ang hiwalayan ng lalaking maikli ang buhay ay makakakuha ng 10 milyon. Kahit ang multo ay alam kung ano ang pipiliin. Ate, tingnan mo ako. Tingnan mo ako. Sa palagay mo, may magmamahal ba sa akin sa buhay na ito? Siyempre, ikaw ay may magandang panlasa. Tingnan mo ang iyong buhok. Ang kulay ay parang yaong sa Himalayas, sa matataas na bundok at umaagos na tubig. Ang tahimik, kakit-akit, masipag. Naluntiang damuhan. Tama. Baliw na bata. Dapat mong isipin kung paano makipaghiwalay kay ang girlfriend na yan. Anong ginagawa niyong dalawa? Kuya, nakikipag-usap ka ba sa hipag ko? Sutang? Ang mga iniisip mo ay totoo lahat? Paano mo nalaman ang iniisip ko? Baka naman, Hindi. Ibig kong sabihin, tumpa ka ba sa panghuhula? nagdududa ka sa profesional kong kakayahan? Kaya magpahula ka sa akin? Yang lihim ng langit ay hindi maaring ihayag, hindi. Maliban kung hiwalayan mo ako at bigyan mo ako ng 10 milyon. Sutang? Masyadong malakas ang munting plano mo. 10 milyon para sa isang hexagram. Sa palagay mo ba ay makatuwiran iyan? Kung ganon, hindi na ako manghuhula. Itinuturing mo ba akong pulubi? Dagdagan ko ang pera. Mr. Price Hike? Binigyan mo ang may-ari ng milk tea shop ng 100,000. Pero para sa akin, 50,000 lang? Ako, ang dakilang ninuno ng sekta ng Daoismo, ay 50,000 lang ang halaga? Sino ang hinahamak mo? Sige, hindi na magpahula. Ang card na ito ay may 500,000. Bagamat hindi maaaring ihayag ang lihim ng langit, para sa isang taong nakatadhana, ako ay handang ipakita sa iyo ang daan. Ate, ano ang tingin mo
sa aking kapatid. Siya ay may itsura at pera, at talento at pera. Hindi mo ba gustong mabuhay sa marang yang buhay at biglang yaman? Sino ang hindi gugustuhin niyon? Maganda at mayaman. Mapagbigay? Talagang akma upang maging aking pangmatagalan? Tiket ng pagkain. Bakit ang pula ng mukha mo? Baliw ka ba? Sino? Ipinadala ka ni Jiang Mo? Ibigay mo sa akin ang dokumento ng bid. Ikaw ay Miss Lin Weiwei? Hindi inaasahan ng galing ni Jiang Mo na makapaglagay ng tao sa tabi ni Gu Chenye. Ang Gu Group ay namuhunan ng maraming pondo sa proyektong ito. At ang lupaing ito ang pinakamahalagang bahagi. Kung matatalo tayo, ang cash flow ng Gu Group ay tiyak na masisira. Miss Lin, anong problema mo? Ay nako, umeepekto na ang aphrodisiac. Gagawin mo ba o hindi? Kung hindi, ang ibalik mo sa akin ang card ko. Gagawin ko. Kalkulahin ko para sa iyo ngayon. Panoorin mong mabuti. Wow. Ang wild. Anong nakita mo? Ang iyong unang pag-ibig. Si Lin Weiwei, hindi lang ninakaw ang bid mo, gusto rin niyang ibagsak ang kumpanya mo. Siya at ang sekretarya mo ay nagtataksil sa loob ng kumpanya. Imposible. Ate, nagkamali ka ba ng kalkula sa pagkakataong ito? Mahal na mahal ni Sister Y ang kapatid ko. Hindi niya kailanman siyang magtataksil. Tama, ate. Sister Wei ay nagmahal sa kapatid ko ng maraming taon. Paano siya makakasama ng ibang lalaki? Ate, nagkamali ka ba ng kalkula? Paano magagawa ni Wei ang ganong bagay? Alam niya kung gaano kahalaga ang proyektong ito sa akin. Hindi iyon mahalaga. Ang mahalaga ay hindi dapat tumagas ang bid. Tayo na at tingnan at alamin kung nagsasabi ng totoo si Sutang. Yan ay dagdag na bayad. Magdadagdag ako ng 500,000. Boss, bilisan mo! Sasama rin kami. Saan kayo pupunta? Ma'am, huliin namin ang cheater. Sinabi ni Sutang na ninakaw ni Sister Y ang iyong bid at nagloloko siya sa iyong opisina kasama ang isang tao. Tingnan natin kung totoo. Teka, sasama rin ako. May tao. Ikulong ang matandang ito sa study. Hayaan siyang magmuni-muni ng maayos. Hintayin hanggang handa siyang sabihin ang kinaroroonan ng illegitimate child. Saka palayain siya. Hoy, madam. Ang ingay. Nalin lang din ako. Hindi akin ang illegitimate child. Bilisan mo. Kuya, mag-ingat ka. Nanay, dapat maging mas magalang tayo sa hipagsimula ngayon. Kung hindi, natatakot talaga ako. Baka durugin niya ako ng isang daliri. Huwag kang mag-alala, aayusin ko ang lahat pagbalik ko. Simula ngayon, itrato mo siyang parang Diyosa. Ikaw, Na-excite lang ako saglit. Patawarin mo ako. Kung ito ang ginagawa mo kapag na-excite, ano naman ang gagawin mo kapag hindi? Patawarin mo ako. Tara na! Habulin natin siya. Opo, hipag. Hindi, manugang. Boss, may apurahang. Kung magsasalita ka pa, pupugutin ko ang ulo mo.
Imbis na pader, dibdib ko na ang tinatamaan mo. Magtrabaho na tayo. Ang init talaga. Kung nahuli pa tayo ng dating, malamang naghuhubad na sila. Ang sinabi ni Sutang ay totoo pala. Weiwei, nangahas kang nakawin ng kay Chenye na dokumento ng bid? Sa likod ng aking kapatid. Sa kanyang likuran, nakikipaghalubilo ka sa opisina kasama ang iba? Tita, hindi ko ginawa. Ang mga lihim na inisip ni Sutang ay nagpatunay na totoo ang kanyang sinabi. Itinulak ako pababa ng hagdan. Si Xiaoxiao ay nalunod. Si Xingyu ay kinuha ang kanyang mga mata at bato. Ang oxygen tube ni tatay ay hinugot ng anak sa labas. Si nanay ay nagka-breast cancer. Lahat ng ito ay dapat totoo? Hindi ko dapat hayaan na mangyari ang mga ito. Chenye, pakinggan mo ako. Hindi ito ang iniisip mo. Siya yon, pinilit niya ako. Babae, ikaw ang sumugod sa akin. Nagsisinungaling siya. Hindi ako! Maniwala ka sa akin. Mahal kita. Guchenya, hindi ka ba nanginginig? Weiwei, bakit ka naging ganito? Tungkol sa insidente ng aphrodisiac, sinubukan niyang idamay si Sutang, pero siya ang nauwi sa pagdurusa. Siyempre dahil mahal ka niya. Kung hindi, bakit ikaw lang ang niloko niya at hindi ang iba? Kung hindi iyon pag-ibig, ano pa? Lin Weiwei, sabi mo pinilit ka niya? Paano ang bid document? Sino ang nagsabi sa iyo na nakawin yon? Hindi ako yon. Hindi ko talaga alam. Alam na alam mo kung gaano kahalaga ang bid document na yon sa akin at sa pamilya ko. Bakit mo ako pinagtaksilan? Hindi, Chenye. Pinilit ako. Kung hindi ko ginawa yon, hindi niya ako pakakawalan. Sa tingin mo ba mapagkakatiwalaan pa kita? Sabihin mo sa akin, sino ang nagutos sa iyo na nakawin ang bid document? Sino ang utak ng krimen? Chenye, maniwala ka sa akin. Sinabi lang niya sa akin na kunin ang bid document mula sa kumpanya. Hindi ko talaga alam kung sino siya. Hindi talaga siya ang utak ng krimen? Ang utak ng krimen? Hindi ko makita ang mukha niya. Hindi ko makita ang mukha niya. Pero ang utak ng krimen ay nanonood mula sa likod. Nasa bukas tayo, ang utak ng krimen ay nasa dilim. Gusto natin siyang akitin na lumabas, pero mukhang hindi natin maaaring galawin si Lin Weiwei sa ngayon. Isinasaalang-alang na minsan mo akong iniligtas. Hahayaan ko na ito ngayong araw. Umalis ka na. Chenye, naniniwala ka naman sa akin, di ba? Lumabas ka. Presidente, wala talaga akong ginawa. Yung babae yon, pakiusap palayain mo ako. Security, dalhin siya. Presidente, boss. Kuya, paano mo hahayaan ang babaeng iyon na makawala? Nang ganon kadali? Dahil sa pag-ibig, syempre. Gusto kong mahanap ang utak sa likod nito. Sa pamamagitan niya, Naiintindihan ko. Boss. Sa aking serbisyo, nasiyahan ka ba? Kung nasiyahan ka, gusto mo bang mag-upgrade sa isang package? Sobrang nasiyahan.
Ate, ang galing mo kanina. Hindi masama. Anong package? Package ng diborsyo. Maaari ko bang itanong kung gusto mo akong hiwalayan? At bigyan ako ng 10 milyon? Hindi lang kita matutulungan na mahuli ang utak sa likod nito, kundi matutulungan din kita na alisin lahat ng espiya sa kumpanya. Bakit nasa iyo ang kasunduan ng diborsyo? Kinuha ko ito mula sa iyong mesa. May isang tambak doon. Kuya, nagprint ka ng marami. Hindi ka ba nagpaplanong makipaghiwalay at tumakas anumang oras? Si Sutang ay nagsasabi ng totoo. Dapat mong panatilihin itong malaking Buddha at gusto mo pa rin makipaghiwalay? Ikaw na pasaway. Sa tingin mo ba masyadong mahaba ang buhay ng nanay mo? Noong nakaraan, sa takot na hindi siya pumayag sa diborsyo, pinaprint ko sa assistant ko ang ilang kopya. Bakit hindi mo pa itinapon? Are, kung hihiwalayan mo ang kuya ko, pwede ba akong sumama? Sa iyo? Gu Xiao. Ang diborsyong ito, kalimutan mo na. Ako mismo ang makakahanap ng espiya at mamamatay tao. Ang dokumento ng bidding ay nagpapakita na maaring mabago ang kapalaran. Kung ganon, hanggang sa malutas ang krisis ng pamilya Gu, lalong hindi ko siya kayang payaang umalis. Oy, may auction bukas ng gabi. Sumama ka sa akin. Pera muna. Magkano? 100,000 o 80,000. Ay okay, milyon ay okay din. Cardo Alipay? Ngayon alam mo na ang alipay. Bro, hindi lang ako pamilyar. Hindi naman ako bobo. Ako ang nagturo sa kanya. Ako nga. Kada buwan ako magbabayad. Kailan tayo magpipirma ng kontrata? Kung magaling ako, pwede bang taasan? At saka, may insurance ba? Mga illegal na bagay? Hindi ko gagawin. Sige, boss. Magtatrabaho ako ng mabuti. Mom, nag-ayos ako ng full body checkup para sa iyo. Ihahatid ka ng driver mamaya. Sige, magpapacheck up ako. Pero sa side ni Dad, hindi pa rin nila inihayag ang kinaroroonan ng anak sa labas. Ayos lang. Mom, hayaan mo sa akin. Ako na ang bahala. Chenye, matagal na tayong hindi nagkita. Ayaw mo akong pabayaan. Chenya, pumunta lang ako para humingi ng tawad para sa hindi pagkakaintindihan kanina. Miss Lynn, noong huling sabi ko, dahil iniligtas mo ako, ang usapin sa bid, bibitawan ko na, pantay na tayo. Talaga bang ganyang kakawalang puso? Miss Sue, ikaw ang asawa ni Chenye. Tiyak na makikinig siya sa iyo. Pwede mo ba akong ipagtanggol? Ako ba? Ipagtanggol ka? At pagkatapos ay hahayaan mong itulak ako sa tubig? Manatili ka sa tabi ko, huwag kang gumala. Lahat ng kailangang sabihin ay nasabi na.
Kaya Miss Lin, mangyaring huwag kang gumawa ng anumang hindi kailangan. Guchenya Sutang, hintayin ninyo. Sana masaya tayong magtulungan. Ate, narinig ko kay Xingyu na magaling ka sa panghuhula. Bakit hindi mo tingnan? Ang mukha kong ito? Ate, okay ka lang ba? Ayos lang ako. Naku, may nahulog sa tubig. Su Tong. Kaya, Guchenye, nandito ako. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Siya ang dapat mag-alala. Hindi mo ba gustong puntahan siya? Nakita niya akong nakatayo sa tabi ng pool at sa halip na iligtas si Lin Weiwei, umakyat siya palabas mag-isa. Anong klaseng galaw yon? Buti naman at okay ka. Hindi ba sinabi ko sa'yo na huwag tumakbo kung saan-saan at manatili sa tabi ko? Nagustuhan mo ba ang nakikita mo? O gusto kong hawakan. Wala akong nakita at ayaw kong hawakan. Walang laman ng lahat. Ang kawalan ay anyo, sang anyo ay kawalan. Tigilan mo na ang pagtitig. Hindi ako nakatitig. Natural lang na nakapikit ang mata ko. Kalimutan mo na yung mga kawalan-kawalan na iyan. Sabi ng doktor na nahihirapan akong matulog at iminungkahi na matulog ako sa isang 8-pack abs. Ibig kong sabihin, kung gusto mong tumingin, tumingin ka ng lantaran. Kung gusto mo akong hawakan, gawin mo ng lantaran. Ang balangkas na ito, wow, ang lalim nito. Ang kabawalan nito, ang madilim na siwang, ang manipis na uka, ang tekstura, ang kondisyong ito. Ate, kayong dalawa. Tuloy lang, tuloy lang. Xiaoxiao, dalhin si Sutang sa loob. Pupunta ako para magpalit ng damit. Sige, kuya. Ate, tingnan mo. Ang saya ng babaeng yun. Gusto ko rin maging katulad niya. Wow, babe. Paano kung ang taong katabi niya ay ikaw? Paano ang fiancé mong nasa business trip? Ano, yun ay... Sino siya ba yun? Tama-tama, ikaw yan. Nabulag sa pag-ibig, hindi pinapansin ang pagtutol ng pamilya, nagbibigay ng pera at pagsisikap, pinalaki ang isang babaeng mapagsamantala, hindi mo inaakala na gagamitin niya ang pera mo, hindi lang para bumili ng pag-ibig ng iligal, kundi para din mag-alaga ng mga kirida. Luchuan? Sino yan? Xiaoxiao? Ganun ginagawa mo dito? Luchuan, gago ka. Sinasabi mong nasa business trip ka, pero naghahanap ka ng ibang babae sa party. Anong ibang babae? Ako ang binabayaran niya. Uy, hihintayin kita sa kwarto. Xiaoxiao, nagkakamali ka. Siya ay isa lang kasosyo sa negosyo. Sa kama, yun ang ibig mong sabihin. At naglakas loob ka pang magsinungaling sa akin? Xiaoxiao, hindi ako nagsisinungaling. Wala kang ideya kung gaano kita na-miss nung isang buwan akong wala. Tingnan mo, pagkatapos ng project, ikaw ang unang taong pinuntahan ko. Kaya na-miss mo ako sa umaga, sa tanghali, o sa gabi.
Kung hindi mo talaga kayang ibahagi ang oras mo, ang kawawang siya Xiao ay lolokohin sa kung saan-saan. Ang lalaki mo may mga date sa umaga, tanghali at gabi. Hindi mo ba inaasahan yan? Buwisit ka. Ine-end ko ang engagement natin. Kung hindi dahil ikaw ay isang tagapagmana ng pamilya Gu, makontento ba ako sa isang vulgar, barbaric at walang katwirang babae? Gu Xiaoxiao, matagal na kitang nagsasawa. Ikaw, Hindi pa ako nakarinig ng sino man na naglalarawan ng pagiging Kepman ng may tiwala. Luchuan, isipin mong mabuti kung hindi dahil sa pagbibigay ko ng pera sa'yo. Nasa posisyon ka ba ngayon? Walang hiya. Gu Xiaoxiao, hamak na maliit. Anong nangyari, ha? Siguro ang ilang tao ay nakagawa ng napakaraming masasamang gawa at sinaktan ng kidlat. Oo. Siya ay sinaktan ng kidlat. Paano mo pinapasok ang ganitong uri ng tao? Hilahin mo siya palabas at itapon. Opo, mga binibini. Amo, ngayon si Guchenye ay paunti ng paunti ang tiwala sa akin. Bilisan mo at ibagsak siya. Huwag kang mag-alala. Si Guchenye ay hindi makakalampas sa gabing ito. Sa pagkakataong ito, ako ang personal na haharap dito. Anong problema? Hiniling mo sa akin na bantayan si Miss Lin noong nakaraan. May nakita akong lalaki, sumunod kay Miss Lin papunta sa lounge. Ang lalaking iyon ay malamang ang utak ng plano. Amo, sawa na ako kay Guchenye. Dapat mo siyang patayin ngayong gabi? Are, ang kapatid ko ay pumunta upang magpalit ng damit noong napakatagal na panahon, ngunit hindi pa rin siya lumalabas. Malapit na magsimula ang subasta. Maghintay ka pa ng kaunti. Sige. Oy, Ling Weiwei, yan ang upuan ko. Kung uupo ako dito, akin ito. Ikaw ba ang nag-organisa ng subasta? Hindi ito sa'yo. Hindi, teka. Bakit hindi na siya nagkukunwari? At mukhang matapang siya. Kung mamatay si Guchenye, paano ka pa magiging mayabang? Naku, nasa panganib si Guchenye. Ano? Ang kapatid ko ay nasa panganib? Malapit na magsimula ang subasta? Saan ka pupunta? Mangyaring umupo, magsisimula na ang subasta. Umalis ka? Magsisimula na ang subasta. Ano di ba ang tinatayo mo? Umupo ka. Ang ibig kong sabihin, sasali ka ba o hindi? Kung hindi ka sasali, umalis ka. Are, ano ang gagawin natin? Guchenye? Kuya?
Sutang? Nandito ka na. Guchenya? Okay na ngayon. Kakaiba, nasugatan si Guchenye? Bakit ako nakakaramdam ng kaba sa puso? Ate, nasaktan ng kapatid ko. Hindi na makapaghintay ang kanyang sugat. Dalhin mo siya sa ospital ngayon. Umalis! Anong nangyari? Sino ang nanakit sa kanya? Lin Weiwei, bulag ka ba? Hindi mo ba nakikitang nasugatan ng kapatid ko? Kailangan niyang pumunta sa ospital. Bakit mo kami hinahadlangan? Anong ibig mong sabihin? Nag-aalala lang ako. Paano ba si Chenya nahulog mula sa ikatlong palapag? May isang tao bang sadyang umiiwas sa diborsyo? At sinasaktan siya? Anong problema sa utak mo? Paano mo nagawang paghinalaan ng aking ate? Huwag mong sayangin ang oras sa kanya. Tara na. Hoy, umalis ka. Amang pangal sa hindi ganon kadali. Umalis ka? Ate, marami silang tao. Ano ang dapat natin gawin? Paano kung dalhin mo muna ang kapatid ko sa ospital? Ako ang haharang sa kanila dito. Wala sa inyo ang aalis. Sinabi kong umalis ka. Ito ang CEO na nagligtas sa kanyang dalaga. Walang dugo? Sige. Okay. Walang silbi. Lahat kayo ay walang silbi. Ate Xiao, sumakay ka na sa kotse. Ate, bakit ka dumudugo ang bibig? Nasugatan ka ba? Ate, kumusta ka? Ayos lang. Kulang lang ng spiritual energy. Sumakay na agad. Pumunta muna tayo sa ospital. Pinakialaman ng sasakyan na ito. Hindi na ito madrive. Ano? Sumakay ng taxi. Bilis! Sige. Sira, nakatakas pa rin sila ng ganito? Paano nagkaroon ng ganyang kakayahan si Sutang? Sino ba talaga siya? Iniligtas mo na naman ako. Paano mo nagawang atakihin ang Dao Ancestor? Ang sakit. Tama. Pasensya na. Sutang, pasyente ako. Alam mo ba? Nag-react lang ako ng instinct. Akala ko may sasalakay sa akin. Tsaka hindi naman ako gumamit ng lakas. Uy, dislokasyon lang naman. Tutulungan kita na ibalik. Uy. Huwag kang gumalaw. Lumayo ka. Lumayo. Mr. Gu, tapos na ang benda. Salamat. Kaya hindi mo ako inatake kanina. Kundi gusto mo akong hawakan?
Sinong gustong hawakan ka? Ginagawa ko lang, ginigising kita. Oh, gisingin ka. Ate, may natuklasan ako. Uy bro, gising ka na pala. Pero anong nangyari sa braso mo? Dislokasyon lang. Wala namang seryoso. Ano ang natuklasan mo? Naputol ang preno ng sasakyan na yon. Nasira rin ang tangke ng gasolina. Kapag may aksidente pagkatapos magpreno, sasabog ito agad. Kuya, sa pagkakataong ito, may utang tayong loob kay ate. Kung hindi ito natuklasan ni ate, malamang namatay na tayo sa pagsabog na yon. Bukod pa riyan, iniligtas ka ni ate at halos dumura siya ng dugo sa pagkakataong ito. Nasugatan ka ba? Bakit ka naman ganyan kabahala kung masugatan ako? Hindi naman ikaw ay... Hindi naman ikaw ay sinusubukan mong iwasan na bayaran ako? Sa kabayaran, hindi ka magkukulang ng kahit isang sentimo. Mabuti naman. Para mailigtas ka, naubos ang aking espiritual na enerhiya. Hindi ko alam kung gaano katagal bago ako makarecover. Kaya kailangan mong magbayad ng triple na kabayaran. Sige. Lin Weiwei, ano ang gagawin mo sa kanya? Baliw. Ganyan ka sinira ni Lin Weiwei. Hindi mo pa rin siya pakakawalan, di ba? May hinahawakan ba siya laban sa'yo? Dati akong iniligtas ni Lin Weiwei. Pero nabayaran ko na ang utang na yon. Sisiyasatin ko ang bagay na ito, maghanap ng ebidensya, at lahat ng pananagutan ni Lin Weiwei ay isusumite ko sa pulis. Baliw ka ba? Si Lin Weiwei ay uri ng tao na aktibong nagliligtas ng iba. Ano? Chenye, ayos ka lang. Mabuti naman. Nag-alala ako ng sobra. Mapagpanggap. Para kanino ka umiiyak? Hindi ka naman nag-aalala na hindi pa patay si Guchenye, di ba? Miss Sue, paano mo naman ako maiisip ng ganyan? Ngunit bago ikinasal si Chenye, hindi siya kailanman nakatagpo ng panganib. Bakit ngayon? Hindi ko sinabi na si Miss Sue ay nagdadala ng malas sa kanyang asawa. Nagdadala ng malas? Ako, itong Taoist, hindi lang nagdadala ng malas sa mga asawa, kundi pati na rin sa mga demonyong tulad mo. Su Tang. Tumahimik ka rin. Ikaw na tanga, itinuturing mong tagapagligtas ng iba, pero itinuturing ka nila bilang isang tanga. Hindi mo inaasahan yun, di ba? Lahat ay idinirek at kinampanan ng babaeng ito sa harap mo. Noong inaatake ka, ang babaeng ito ay nanonood mula sa sulok. Ano? Kaya ang bagay na ito ay isang sabuatan mula simula hanggang wakas. Kaya si Lin Weiwei ay nagsimulang magplano laban sa akin ng maaga. Paano nangahas si Lin Weiwei? Anong away meron kami sa kanya? Gumawa siya ng labis upang magplano laban sa kuya. Chenye, huwag kang magkamali. Hindi ko ibig sisihin si Miss Sue. Ngunit si Miss Sue ay naging marupok mula pagkabata, hindi marunong ng martial arts, hindi makalipad. Kaya paano mo ito ipapaliwanag? Ano sa'yo?
Nag-aalala lang ako na ang isang taong may masamang intensyon ay sadyang lumalapit kay Chenye at inilalagay siya sa panganib. Nakita ko na ang mga taong walang hiya, pero hindi pa ako nakakita ng sino mang kasing kapal ng mukha mo, na ang mukha ay mas makapal pa sa pader ng lungsod. Ikaw, sumisigaw ng magnanakaw habang ikaw mismo ay magnanakaw. Ikaw, Sa silid ng babaeng bisita, sino ang lalaking kasama mo? Chenye, ano ang sinasabi mo? Nag-iisa ako sa lounge. Tiyak na mali ang nakita mo. Chenye, pagkatapos ng lahat ng taon ng ating relasyon, pinagdududahan mo ako dahil sa kanyang mga salita. Sobra ka na! Sobra ka na! Ang taong nasa likod ng lahat ng ito ay nagplano ng husto, ngunit hindi pa rin ako pinatay. Sa tingin ko hindi siya susuko. Xiao Xiao. Magpadala ka ng tao para bantayan siya. Okay, alam ko bro. Si Guchenye ay may hinala na sa akin ngayon. Ang babaeng iyon na si Sutang ay mas kakaiba pa. Hindi tayo pwedeng maghintay lamang. Mag-isip ng plano. Hayaan ang matanda na pirmahan ang kasunduan sa paglipat ng bahagi ng kumpanya. Sabihin mo sa akin kung saan mo itinago ang batang iyon o papatayin kita ngayon. Madam, alam kong mali ako. Magsalita ka? Magsasalita ka ba o hindi? Wow, ang anak sa labas, ng matanda ay nahayag na. Madam Gu, maganda ang hagupit mo. Pamilya, hindi pa ba nababaliw si nanay? Mahal! Sa wakas ay nakauwi ka na. Mahal kong manugang, narinig ko na ikaw at si Chenye ay nasugatan sa kumpanya ngayon. Ayos ka lang ba? Labis na nag-alala si nanay. Nanay, andito ang anak mo. Ako ang nasaktan. Ito ang baon na ibinibigay ni nanay sa'yo. Kunin mo. Salamat, nanay. Mabuting anak. Pwede mo bang isipin muli ang tungkol sa anak sa labas ng tatay mo? Nanay, hindi ito gagana. Napakabait ni Madam Gu. Nakalulungkot na sobrang sama naman ni Old Deng. Hindi lang siya na-set up, kundi naging scapegoat din siya. Madaling nagsinungaling ang mga tao, sabihin kanya ang bata. Hindi man lang siya nagpa-DNA test at naniwala na lang. At meron pa, nakahanap si Old Deng ng ilang clue at pinuntahan ang illegitimate son para harapin. Ang illegitimate son, para pilitin siya, na pumirma sa equity transfer agreement, ay itinulak si Old Deng sa lupa. Natamaan ang ulo ni Old Deng at nakoma. Ang illegitimate son, takot na mahuli, diretsong hinugot ang oxygen tube ni Old Deng. Ano? Imposible, imposible. Matanda, tingnan mo kung paano kita pakikitunguhan ngayon. Hoy, peke iyan! Peke lahat ng sinabi niya. Hoy, madam, maraming tao. Bigyan mo ako ng mukha, please. Ha? Takbo! Takbo. Bakit sila nag-aaway na naman? Anong ginagawa mo? Ang kama ko ay basa. Gusto kong dito matulog ngayong gabi.
Baliw ka ba? Sa dami ng kwarto, gusto mo pa ring... Narito ang bayad sa kwarto. Ngayon, pwede na ba akong pumasok? Ah? Sir, pasok po kayo. Sir, maupo po kayo. Sige, magpahinga po kayo, sir. Kung wala na, matutulog na ako sa guest room. Oy. Ikaw, anong ginagawa mo? Sa tingin ko lang, gusto mo yata talaga ang abs ko. Nagtataka ako kung paano ka natutulog sa gabi. Gusto mo bang matulog sa ABS ko? Ayoko. Tulong. Masyadong nakatutokso ang lalaking ito. Hindi, hindi. Lahat ay walang laman. Kung gusto mong humalik, pwedeng hayagan kang humalik. Masamang balita, masamang balita. Nasa problema ang pangalawang kapatid. Anong nangyari kay Gusing Yu? Nakatanggap lang ng tawag ang pangalawang kuya mula sa babaeng iyon, tawag ng taong iyon, at nagmadaling lumabas. Anong gagawin mo? Magtipon sa loob ng 1 minuto. Magpalit ng damit. Sige. Ju, huwag kang pumunta dito. Kumalma ka, kumalma ka. Baby, dati mo akong tinatawag na sweetheart. Ako, iyon ay, dahil hindi ko alam na lalaki ka. Ikaw, babae ka lang. Imposible tayo. Dahil imposible, ayaw ko na sa iyo. Ibibigay mo sa akin ang iyong kidney at mata. Kayong dalawa, bilisan nyo. Kung mahuhuli kayo, ang kidney at mata ni Gusing Yu, lahat ay mawawala. Skit-skit-sik. Nagbibiro lang ako. Hindi, hindi. Huwag mag-alala, mabilis lang ako. Sandali lang ang sakit. Ah, ate, iligtas mo ako. Ate, ate. Pakawalan mo siya. Oy, isa pang naghahanap ng kamatayan? Ate, iligtas mo ako, ate. Iligtas siya? Ikaw lang, isang babae? Mag-isa kang dumating para iligtas? Sa tingin ko, sobra na sa'yo. Ako lang mag-isa ay sapat na para sa'yo. Mayabang na salita. Ikaw lang? Bubugbugin kitang mamatay, parang durog na langgam. Huwag mong isipin na dahil lang ikaw ay isang demonyo, magiging maluwag ako sa'yo. Masamang babae. Ikaw ay karapat-dapat lang maging laruan ko. Kung luluhod ka at hihingi ng tawad ngayon, patatawarin kita. Eh, paano kung hindi? Pagkatapos, dudukitin ko ang iyong mga mata at mapunta sa impyerno kasama ang lalaking iyon sa kama. Pa! Lakas loob mong insultuhin ang aking hipag? Siguradong sawa ka na sa buhay mo. Masaya? Sino ka ba talaga?
Gusto mong dumukit ng mata, ha? Eh di dudukitin ko ang iyong mga mata. Tingnan mong mabuti. Kuya, Xiao Xiao. Nandito ka na sa wakas. Siya ay isang munting cutie. Nananakot ka sa akin? Alam mo ba kung sino ako? Ikatlo sa wanted list. Ikaw ang mahilig dumukit ng organo, di ba? Hindi inaasahan na itago ang iyong pagkatao. Ginawa mong sarili mong isang munting lalaki-babae. Talagang ginawa mo ang lahat. Munting hamak. Dahil alam mo kung sino ako, lahat kayo mamamatay ngayon. Ang galing ng hipag ko. Hindi mo siya pinatay, di ba? Sutang, wag mo siyang patayin. Pwedeng ibigay na lang natin siya sa pulis. Naalala ko ang bounty niya. 200,000. Hindi inaasahan na napakahalaga mo. Kakatawag ko lang sa pulis. Ipaubayan na natin sa pulis. Ingat. Kuya, okay ka lang? Wala iyan, gas-gas lang. Kutsa niya, bobo ka ba? Sa mahina mong katawan? Lalapit ka pa sa harapan ko? Natatakot akong masaktan ka. Hindi ko kaya ang bayad. Alam ko nang kuripot ka. Ate, dalin mo si kuya para alagaan ang sugat. Nandito na ang mga pulis. Magbigay na lang kayo ng salaysay mamaya. Ako ay walang sugat sa paa. Ibaba mo ako. Hindi. Pinapahiya mo ako. Bobo. Tahimik ka. Wow, ate, ang lakas mo naman. Aray! Kung masakit, huwag ka nang humarang sa akin sa susunod. Alam mong okay lang ako. Sayang naman ang mga abs na yan. Masisira ng peklat ang mga iyan. Hindi ito magkakaroon ng peklat. Ha? Ibig kong sabihin, kung gusto mo, hindi ko hahayaang magkapeklat ito. Ano ang ibig niyang sabihin? Sa tingin niya ba hindi ako cute? Tigel, ano ba ang tingin mo sa akin? Hindi ako cute. Sa pinakamarami ang katawan mo lang, ang medyo pinapahalagahan ko. Anong uri ng lalaki ang gusto mo? O sa halip, anong uri ng magiging asawa ang gusto mo? Markstones buwan na maging ganon. Ikaw? Kalimutan mo na. Gusto kita. Lumayo ka sa akin. Matangkad at gwapo, oo. Pero ang lalaking may maikling buhay ay hindi ko tipo. Bakit hindi? Asawa mo pa rin ako. Sasabihin ko sa'yo ang totoo. Ako ay isang cultivator. Dapat linangin ang aking isip at katawan. At hindi magpakasawa sa pag-ibig. Ang totoo, ang puso ko ay sementado. Hindi ko kayang tiisin ang sakit ng pag-ibig. Master Sue, kaya mo na bang tiisin ang sakit ng pag-ibig ngayon? Bagaman hindi dapat magpakasawa sa pag-ibig, sabi ng langit, tadhana lang ang nagdadala ng mga tao. Ako ay isang cultivator, kaya dapat ako sumunod sa ayos ng langit. Tama ba?
Kahit na nilock ko ang puso ko, hindi ko ito ganap na nalock. Isang mayamang CEO ay maaring magbukas nito gamit ang bank card. Ikaw? Hindi. Paano mo alam ang iniisip ko? Dahil ako, naririnig ko ang iyong mga iniisip. Imposible. Maraming taon akong naglinang at hindi pa narinig ang gayong kabaligtaran na spell. Nasugatan ba si Gutierrez kanina at nasaktan ang kanyang utak? Kung sabi mo naririnig mo ang isip ko, sabihin mo kung ano ang iniisip ko ngayon. Sige, kung maririnig ko, ano ngayon? Pagkatapos ay ibabalik ko ang lahat ng mga barahang ito sa iyo at hindi ka nalolokohin muli. Hindi ko gusto ang iyong mong baraha, ngunit kailangan mong ipangako sa akin na huwag nang banggitin ang diborsyo. Walang problema, ipinapangako ko. Bakit ka kakalumalapit ng ganyan? Kailangan kong lumapit para marinig ng malinaw. Nagdadaldal ka? Narinig kong may nagsabi na gusto nila ako. Ano? Hindi ko gusto ikaw? Su Tang, Mabilis ang tibok ng puso mo. Talaga bang gusto ko siya? sa totoo lang ako, gusto kita. Sutang, lumabas ka dito. Tatay, si Sutang ay asawa ko na ngayon. Sana mas igalang mo siya simula ngayon. Ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Tingnan mo siya, paano siya karapat-dapat sa'yo. Mahusay si Sutang. Mahusay? Ano ang mahusay? Ilang beses ka nang nasaktan para sa kanya? Noong nakaraan at ngayon. Tingnan mo siya muli. Maganda ang pamilya natin noon. Ano ang ginawa niya rito? At pinoprotektahan mo pa rin siya. Ano ang kinalaman nito kay Sutang? Malinaw na ang anak mo sa labas. Ikaw! Anyway, hinding-hindi ko aaminin ang manugang na ito. Matandang gago, sobra ka na talaga. Narinig ko na ang pag-ibig ay dapat mutual, hindi batay sa damdamin ng anak at kagustuhan ng ama. Ikaw! Kung may sakit ka sa ulo, pumunta ka sa ospital, huwag kang magwala sa akin. Sa panahong ito, bakit hindi ka magpa-DNA test? Ang anak mo sa labas ay malamang nabalisa, tumatalon-talon, para hanapin ka at pirmahan ang kasunduan. Paano niya alam? Tumawag si Amo at gusto akong makita. Totoo kaya ang sinabi niya? Imposible, talagang imposible. Ikaw, sinasumpa mo ako. Ikaw, bobo ka. Kailangan mo bang sirain ang pamilya natin? Ako ang sumisira. Nako, wala kang hiya para sabihin yan. Sinisisi mo lahat sa akin. Ako ba ang nagtulak sa'yo na maging hindi tapat? O ako ba ang nag-udyok sa'yo na magkaroon ng anak sa labas? Ikaw! Anong uri ng gayuma ang ibinigay niya sa'yo? Matandang gago, sawa ka na bang mabuhay? Matandang gago, sawa ka na bang mabuhay? Tatay, dapat kang magpa-DNA test. Ang anak mo sa labas ay hindi mo kadugo. Imposible. Si Amo ay kamukhang kamukha ko. Paano siya hindi magiging sarili kong dugo? Amo. Amo, sawa na ako kay Gutierrez. Kailangan mo siyang patayin ngayong gabi. Tatay, ang anak mo sa labas ay may masamang intensyon. Ang gusto niya ay ang mga bahagi ng grupo ng ating pamilya. Si Amo ay dalisay at mabait. Hindi siya ganong uri ng tao.
Hindi ko alam kung siya ay dalisay at mabait. Ngunit ikaw ay talagang bobo. Dahil lubos kang nagtitiwala sa anak sa labas na iyon, sige, didiborsyohin kita ngayon din. Lalayas kang wala kang makukuha at umalis ka kaagad sa bahay na ito. Kailangan mo ba akong pilitin ng ganito? Lumayas ka! Sige, aalis ako. Huwag kang magsisi. Nanay, sadyang pinalayas mo si Itay sa bahay, di ba? Araw-araw may magnanakaw, pero hindi mo sila mapipigilan araw-araw. Kilalang kilala ko ang matandang ito. Pagkatapos palayasin, tiyak na hahanapin niya ang anak sa labas na iyon. Basta sundan natin siya, malalaman natin ang kinaroroonan ng anak sa labas na iyon. Talaga, mas manghang ang lumang luya. Mrs. Gu, talagang napakatalino ng iyong hakbang. Bakit mo ako tinitingnan? Sagutin mo. Hello? Chenya, hindi mo ba gustong malaman kung sino ang nasa likod ng mga pangyayari? Puntahan mo ako at ang sasabihin ko sa iyo. Chenya, ito ang paborito mong kape. Subukan mo. Lin Weiwei. Tigilan mo ang mga laruang maliit na ito. Gusto ko lang malaman, ang utak sa likod mo, sino iyon? Chenye, meron ka bang maling pagkakaintindi? Tiyak na si Sutang ang may sinabi sa iyo. Huwag kang maniwala sa kanyang mga salita. Lahat iyon ay kasinungalingan. Huwag mong subukang sirain ang relasyon naming dalawa ni Sutang. Lin Weiwei, sa tingin mo ba ang lahat ng ginawa mo ay walang kapintasan? Hindi ko ginawa. Kailangan mong maniwala sa akin. Siya ay hindi si Sutang. Hoy, Are, pinag-aaway niya tayo muli ng kapatid ko. Hindi maniniwala ang kapatid ko. Si Gu Xingyu, nasaan na ba? Bakit hindi ko siya nakikita? Inutusan siya ni Kuya na sundan si tatay. Tulungan mo akong pigilan si Guchenye. Kailangan kong mag-isip ng paraan para pumirma sa kontrata ng bahagi ang matandang iyon. Kaya pala pinipigilan nila si Guchenye. Dahil hanggang ngayon ayaw mo pa rin magsalita, aalis na ako. Sinuri ko, ang dating Sutang ay mahina at hindi marunong ng martial arts. Nag-disguise siya at lumapit sa iyo para sa Gu Group tiyak. Talaga? Kung gayon, ano ang layunin mo sa paglapit sa akin? Ang mga bahagi ng Gu Group? Anong ibig mong sabihin? Nakalimutan mong iniligtas kita noon. Ganun ba? Sino ang nagsabi sa iyo na pigilan ako? Si Amo ba ang pangalan ng lalaking iyon? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Mukhang tama ako. Guchenye, nagpapalipas siya ng oras. Nasa panganib ang iyong ama. Baka huli na ang lahat para pumunta ka. Guchenye, ang iyong ama, baka napirmahan na ang kontrata. Ganun ba? Kung huli na o hindi, hindi ikaw ang magsasabi. Nakalimutan kong sabihin, noong isang buwan, ang aking ama ay nailipat na sa akin ang mga bahagi. Nabigo ang plano mo. Ano? At saka, hindi estranghero si Sutang. Siya ang asawa ko. Tatay, pirmahan na lang ninyo ang kontratang ito. Kami ng aking ina ay nagdusa ng maraming taon at nangako kang babawiin mo sa amin. Sa lahat ng oras na ito, mas mabuting kumuha ka ng paternity test. Ang bastardo mong anak ay dapat hindi mapakali, nagpapaikot-ikot, para makuha ang iyong pirma sa kasunduan. Totoo ba ang sinabi ni Sutang? Hindi ba talaga si Amo ang anak ko? Para lang ba ito sa shares ng Gu Group? Amo, ikaw ba talaga ang anak ko? Alam mo na. Ano kung alam ko? Kailangan mong pirmahan ito ngayon? Sa aking bangkay. Kuya Ate,
Nasa kwartong ito si tatay. Tigil! Tatay, Leche. Nakatakas na naman siya? Hahabulin ko siya. Suthang, pumunta ka muna sa ospital. Hindi niya ito pababayaan. Kailangan natin maging handa. Amo, nasaktan ka? Sinabi ko sa iyo na patagalin mo sila. Paano sila nakarating dito ng napakabilis? Amo, ang matandang bastardong iyon ay nailipat na ang shares kay Guchenye. Ano? Ano ang gagawin natin ngayon? Matagal na tayong nagpaplano. Mauuwi ba tayo sa wala? Huwag kang magpanic. Hanggat patay na silang lahat, peki akong gagawa ng isa pang paternity test at ang Goo Group ay akin pa rin. Pagkatapos, ako ang magiging lehitimong tagapagmana ng Goo Group. Ang matandang tanga na ito. Sinabi ko sa kanya, ang bastardo niyang anak ay ambisyoso, ngunit hindi siya naniwala sa akin. Nanay, sabi ng doktor, magigising si tatay sa ilang araw. Buti na lang matalino si mama. Mula nung malaman niya. Isang buwan na ang nakalilipas, pinilit niya si tatay na ilipat ang shares kay kuya. Kung hindi, magtatagumpay na sana sila sa pagkakataong ito. Mabuting anak. Nanay, salamat. Para saan? Ate, Salamat. Bakit kayo biglang naging magalang? Suthang, salamat sa pagbabago ng kapalaran ng buong pamilya natin. And salamat sa pagsama mo sa akin. Pakiramdam ko, ang makilala ka ay talagang maswerte. Siyempre, pagkuha sa akin, ay sulit naman, di ba? Si nanay ay hindi maganda ang pakiramdam, kaya pinauwi ko siya sa tulong ni Xiao Xiao. Si Xingyu ang nagbabantay sa silid ospital. Ano ang susunod? Ang mastermind ay hindi basta-basta susuko. Dapat niyang malaman ngayon na walang silbi ang pagpilit kay tatay na pumirma ng paglipat. Susunod, Kung ako ang pumatay, siguradong lalaban ako ng buong lakas. Naku! Matanda, kasalanan mo ito dahil tinulak mo ako. Huwag kang mag-alala. Gagawin kong ang iyong pamilya magkasamang muli sa ilalim ng lupa. Kapag nangyari iyon, ang grupo ni Gu ay magiging akin at walang makakaagaw nito. Doctor! Kailan magigising si tatay? Yung pasyente ay nasa mabuting kalagayan at magigising bukas. Mabuti iyon. Hayaan mo na silang umalis. Siya ang pumatay. Kinuha niya si Xingyu. Hahabulin ko siya. Ikaw, unahin mong tingnan ang iyong ama. Suthang, nanay, huwag kang mag-alala. Nandito si ate. Magiging maayos ang lahat. Nandito kaming lahat. Anong ginagawa mo rito?
Lin Weiwei, ang kapal ng mukha mong pumunta rito. Tita, Xiao Xiao, magkaibigan pa rin naman tayo. Hindi na kailangan maging sobrang galit sa akin. Ang kapal ng mukha mo. Sinadya mong lumapit sa amin para tulungan ang bastardo na yon na kawin ang ari-arian ng pamilya ko. Kahit na ang bastardo na yon ay hindi tunay na anak ng tatay ko. Tama. Kayo lang ang may kasalanan dahil sa katangahan ninyo. Ikaw, ano ang gusto mong gawin? Nanay! Nanay! Mga gwardiya, dalhin sila. Huwag kang mag-alala. Malapit ko nang ipadala ang iyong pamilya para magkita. Nanay, pangalawang kapatid, gumising ka. Xingyu, Xiaoxiao, ayos lang ba kayo? Nanay, ayos lang ako. Darating si kuya at ate para iligtas tayo. Tiyak na darating si ate para iligtas tayo. Iligtas kayo? Huwag na kayong mangarap. Ang hipag ninyong si Sutang ay hindi man lang mailigtas ang sarili niya. Tungkol naman sa kapatid mo, malapit na siyang sumama sa inyo. Ano ang gagawin? Nakatakas na naman siya sa ilalim ng aming mga ilong. Kinuha nila si Xingyu para takutin ako. Makikipag-ugnayan sila sa atin. Umuwi muna tayo. Sige. Chenya, Miss Su, nagkita na naman tayo. Lin Weiwei. Nanay! Kinuha niya ang nanay mo at si Xiao Xiao. Hoy. Gu Chenya. Ang nanay mo, nakababatang kapatid na lalaki, at nakababatang kapatid na babae ay nasa kamay ko na lahat. Kung ayaw mong may mangyari sa kanila, halika at hanapin mo ako. Jiang Mo, ikaw pala? Sa loob ng 20 minuto, kung hindi kita makita, mamamatay silang lahat. Oy. Sayang. Isa lang sa inyo. Ang makakaalis dito ngayon, Lin Weiwei. Ano ang ibig mong sabihin? Mauna ka. Ako na ang bahala dito. Pero, Huwag kang mag-alala. Natawagan ko na ang pulis. Magpalipas ka muna ng oras. Darating ako agad. At saka, mag-ingat ka. Huwag mong ilagay sa peligro ang sarili mo. Nakuha mo ba? kutsa niya. Sa isang panig ay ang iyong mga mahal sa buhay, sa kabila ay ang iyong minamahal. Ano ang pipiliin mo? Huwag kang mag-alala. Hindi nila ako kayang tapatan. sige. Sutang, nakikita mo ba yon? Kahit gaano pa niya sabihin na mahal ka niya, hindi ka kailanman maihahambing sa kanyang pamilya. Maaari kanyang iwan ng walang pag-aalinlangan. At ikaw? Ang pagtulong kay Jiang Mo na gumawa ng masama ng ganito? Tapat ba talaga siya sa'yo? Hindi ba ginagamit ka lang niya upang kunin ang mga ari-arian ng pamilya ko? Tumahimik ka. Ano ang alam mo? Si Jiang Mo ay tapat sa akin. Sabay tayong lumaki. Ganun ba? Sutang, alam kong may kakayahan ka. Kaya nagdala ako ng mga eksperto ngayon. Huwag mong isiping makakatakas ka. Pero huwag kang mag-alala. Kahit anuman, titiyakin kong si Gutsa niya ay sasama sa iyo bilang isang trahedyang magkasintahan. Umalis kayo!
Ikaw, lumayo. Ikaw, lumayo. Lumayo. Chang mo. Nanay, Kuya, Xingyu, Shaoxiao. Gu Shenya, andyan ka na sa wakas. Pakawalan mo sila. Sa akin mo ilabas kung may problema ka. Pakawalan mo sila. Bakit ko gagawin? Ako rin ay anak ng pamilya Gu. Bakit hindi ko maaaring magkaroon ng lahat ng ito? nagsisinungaling ka. Hindi ka nga anak ng pamilya ko. Shaoxiao. Shaoxiao. Tinawag ko siyang tatay sa loob ng maraming taon. Sinabi niya sa akin mismo na ibibigay niya sa akin ang Q Corporation. Dahil nangako siya, bakit siya nagbago ng isip? Anong karapatan mo? Anong karapatan ko? Dahil hindi mo ito ibibigay sa akin, ako na lang ang kukuha nito. Shaoxiao? Hanggat mamatay kayong lahat ay magiging akin. Pakawalan mo si Shaoxiao. Sige. Luhod. Mamalimos ka? Luluhod ako. Luluhod ako? Chenya. Kuya, Ang galing-galing mo, ha? Sa lahat ng daya mo dati, nakatakas ka pa rin. Tingnan natin kung paano ka tatakas ngayon. Basta huwag mo silang saktan. Maibigay ko sa iyo ang Gu Group. Gu Chenya. Ang sunod-sunuran mo naman, sayang, gusto ko ang Gu Group at pati na ang buhay nyo. Kuya, Chenya. Kuya, Ano ang itinurok mo sa akin? Itinurok ko sa iyo ang gamot na pumipigil sa iyong pagkilos. Sabihin mo, hindi ba ang balita na ang tagapagmana ng Gu Group ay nahulog sa bangin ay magiging napaka-interesante? Ang kailangan ko lang ay gumamit ng kaunting puwersa at madudurog ka. Huwag mong sayangin ang iyong lakas. Oras na para umalis. Kuya, Shenya. ate tulong. Tigil. Ate. Pakawalan mo siya. Jiang Mo, sagipin mo ako. Ate, sa wakas nandito ka na. Mo. Sagipin mo ako. Pakawalan mo si Guchenye. O papatayin ko si Lin Weiwei. Sutang, baliw kang babae. Pakawalan mo ako. Jiang Mo, sagipin mo ako. Lin Weiwei, mukhang ang iyong panlasa sa mga lalaki. Hindi ba yung kahanga-hanga? Jiang Mo, ang ating mga taon ng pagmamahalan, nakalimutan mo na ba? Bibilang ako hanggang 3. Kung hindi mo itutulak pabalik si Guchenye, mamamatay si Lin Weiwei? Jiang Mo, gawin mo ang sinasabi niya. Jiang Mo! Jiang Mo, gawin mo ang sinasabi niya. Weiwei. Pasensya na. Malapit na akong makuha ang Gu Group. Paano ako susuko ngayon? Jiang Mo! Huwag kang mag-alala. Bawat taon sa anibersaryo ng iyong kamatayan, pupunta ako upang makita ka. Jiang Mo! Gumawa ako ng marami para sa'yo. May konsensya ka ba? Pinilit ba kita? Hindi ba ito ang iyong pagpili? Sutang. Alam kong may mga daya ka. Noong nakaraan nahulog siya mula sa 2nd palapag, iniligtas mo siya. Sa pagkatong ito sa bangin, paano mo siya ililigtas? Guchenye, pumunta ka sa impyerno. Pumunta ka sa impyerno. Kuya, Chenya. Nandito na ang pulis. Ligtas na tayo.
Guchenya, alam mo ba kung dumating ako ng isang hakbang pa, mamamatay ka na sana? Sutang? Gusto kita. Huwag mong isipin na sa pagsasabi nito, hindi ako magagalit. Sinabi ko sa iyo na maghintay ka para sa akin. Alam kong ililigtas mo ako. Sigurado ka ba? Dahil nagbago ang aking tadhana dahil sa iyo, ikaw ang tanging kaligtasan ko. Kaya, tungkol sa sinabi ko, nakapagdesisyon ka na ba? Hindi. Kulang pa ang pera? Kulang pa. Si tatay? Nasa house arrest siya. Sina Lin Weiwei at Jiang Mo, nakuha nila ang nararapat sa kanila. Sa wakas ay bumalik na ang kapayapaan sa ating pamilya. Ang ika-6 ng susunod na buwan ay magandang araw. Doon na natin gawin ang kasal. Kasal? Siyang 10 million, ibibigay mo pa ba sa akin? Oo naman. Dadagdagan ko pa ng isa pang 100 million. At ang aking mga bahagi sa Goose Group at sa ilalim ng aking pangalan, 17 villa. Bakit ang generous mo ngayon? Siyempre, kailangan maging generous sa asawa ko. Uy, teka. Hindi tama? Bakit nakasulat na panghabang buhay? Huwag mong sabihin, kailangan kitang pagtrabahuhan ng panghabang buhay? Tingnan mong mabuti. Inilipat ko lahat ng aking shares sa iyo. Ako ang kailangang magtrabaho para sa iyo ng panghabang buhay. Ay, Guchenye! Lakas ng loob mong dayain ako.